Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Huwebes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at 1 grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo. Tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon, ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit.
Lahat ng mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang naghihintay sa paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong makikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa ulo ng ating mga balita, Department of Agrarian Reform na mahagi ng mga makinarya at kagamitang pansaka sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya. Alamin. Mga kakandidato sa bayan ng Mugpog, kilalanin. Lacson. Malaki ang tsansa sa dikdikang presidential race. 6,000 Pinoy detainee sa Sabah, pinasasagip. Suspect sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, inaresto sa Palawan. Alcohol poisoning sa Russia, 34 ang patay, 24 naman ang nasa pagamutan. Pilipinas, humakot ng mga medalya. Kaso, ikinasa na laban kay Jay Cuenca. Mga bata, makagagala na sa Disyembre. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Lalawigan ng Marinduque. Mga bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Philippine Information Agency, Marinduque. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita.
Napamahagi o naipamahagi na ng Department of Agrarian Reform ang isang delivery truck, multi-tilling machine, mga water pumps at 24 horsepower WD mini tractor with trailer sa 4 na Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBO. Kabilang sa mga ito ang Bintakay Farmers Association, Binunga Farm Workers Association, Maranlig Carp Beneficiaries at Bagtingon Upland Farmers Association o Association of Land Occupants o Buffalo na nasa ilalim ng Climate Resiliency Farm Productivity Support Project at linking smallholder farmers to markets with microfinance o Links Farm. Samantala, ang aktibidad na ito ay upang formal na ipagkatiwala sa mga ARBOs ang mga makinarya at kagamitan na gagamitin upang pagyamanin ang kanilang mga lupa at magbigay ng kita sa samahan ng mga magsasaka. Kamakailan lamang bago ang naganap na pagta-turnover ay nagkaroon ng isang pagsasanay hinggil sa use, care and maintenance ng mga nabanggit na mga makinarya. Sa kabilang banda, lubos naman ang pasasalamat ng DAR Marinduque at 4 na organisasyon sa lahat ng partner agencies, gayon din sa lokal at panlalawigang pamahalaan ng Marinduque. Samantala mga kababayan, 35 ang nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ito po ay as of October 10, 2021. Sa pinakahuling tala at monitoring ng Provincial Health Office, mayroong 338 na COVID-19 active cases sa buong probinsya. Ang mga ito ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz na nakapagtala ng 20, 35 sa Torrijos, 132 sa bayan ng Buwak, 39 sa Mugpog, 78 sa Gasan, 34 sa bayan naman ng Buena Vista. Mayroong 2,748 na gumaling mula sa kabuuang 3,230 na tinamaan ng sakit. May isa po ang naitalang namatay nitong October 10, 2021 mula naman sa kabuuang 143 na nasawi sa ating lalawigan. Samantala mga kababayan, narito po ang talaan ng mga tatakbo o kakandidato bilang mayor, vice mayor at sangguniang bayan members sa munisipalidad ng Mugpog na formal na pong naghain ng Certificate of Candidacy para naman sa halalan 2022. Muli pong kakandidato o tatakbo sa pagka-mayor ang kasalukuyang alkalde ng bayan po ng Mugpog na si Augusto Leo Monteagudo Libelo sa ilalim po ng PDP Laban. Makakalaban po nito o makakatunggali po nito ang kakandidato naman sa pagka-mayor na si Ronilo Lacdao Manggi, isang independent. Wala pong ang kakandidato lamang po na mayor, na vice mayor ay ang kasalukuyang vice alkalde ng bayan po ng Mugpog na si Vice Mayor Jonathan Felipe Mantal Garcia sa ilalim pa rin po ng PDP Laban. Isa lamang po ito. Narito naman po ang listahan o talaan ng mga individual na nag-file ng COC na kakandidato bilang konsehal ng nasabing bayan. Pinangungunahan po ito ni Roland Logmao Coeto, isang independent, Edgardo Oliveros de la Cruz ng PDP Laban, Ireneo Acueles del Prado Garcia, isang independent, Anchito del Prado Layag, independent, magbabalik po si dating mayor, tama ba ako? Sinen Junior Monteagudo Libelo, independent, Benaventura Miranda Logdat, independent, at si Rufino Manggi Logmao sa Aksyon Demokratiko.
Parang isa lamang po ang nakita natin na nag-file ng Certificate of Candidacy na tatakbo bilang konsehal ng naturang bayan sa ilalim po ng Partido Aksyon Demokratiko. Ito po nga ay si Rufino Manggi Logmao. Samantala, si Belen Mantala Luisaga po ay sa ilalim pa rin ng PDP Laban. Si Siren Nambio o Nambio Makunat mula po sa bahagi ng isang independent. Si Maurice Del Prado Malilay, independent. Rufino Hardelesa Mandalihan ng PDP Laban, gayon din si Jose Neri Lacerna Mangol, PDP Laban. Si Romulo Opis Manoos, independent. Si Jose Magin Par o Jose Magin Par Marciano, independent. Orlan Musnit Milambiling, PDP Laban. Si Brian Nerias Monsanto, independent. Edwin Mingi Morales, independent din po ito. Si Romeo Celdas Motar, sa ilalim po ito ng Partido PDP Laban. Felix Berto Miranda Muhi, independent. Gayon din po si Jericho Lanes Muhi, independent. Si Robert Narvaez Narito sa ilalim po ng PDP Laban. Gayon din si Isabelita Buni Narvaez, independent, at si Jerwin Mendoza Ola, independent. Dalawa po ang kakandidato na Ola. Yung isa po ay si Rosel Morera Ola, under naman po ito ng PDP Laban. Si Willie Merones Paredes, independent, at si Marisa Oliveros Rejano, independent. Si Alan Piedad Rodelas, Mark Joseph Marciano Saher, si Emmanuel Kit San Juan, Franklin Laraquel Sarile, Calixto Honorica Tio, at si Renen Halak Velasco. Lahat po ng yan ay kakandidato bilang independent. Yan po ang kabuuan ng mga individual na naghain ng kanilang mga Certificate of Candidacy para naman po sa bayan ng Mugpoog sa darating na eleksyon 2022. Samantala mga kababayan, para naman sa ating special coverage ng Marinduque News para po sa eleksyon 2022, narito po ang detalye ng ating balita hinggil naman po sa eleksyon pambansa. Mataas ang kumpiyansa ng campaign team ni Senador Panfilo Ping Lacson na magbibigay ng magandang laban ang senador sa eleksyon 2022 na inaasahang pinakamahigpit na labanan sa halalang pangpanguluhan sa nakalipas na 30 taon. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas na nakukuhang porsyento ni Lacson sa nagdaang presidential survey. Sa third quarter preference survey ng Social Weather Station o SWS, pang-anim si Lacson sa 7 kandidato sa pagkapangulo kung saan nakakuha ito ng 8 puntos o 8% puntos, doble sa naitala sa nagdaang survey. Ayon kay Ashley Acedillo, tagapagsalita ni Lacson, maliban kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada o ERAP, nakasaad sa kasaysayan na ang mga presidential candidate na maagang nangunguna sa mga survey kalaunan ay natatalo. Increase in Lacson's numbers for the past 3 surveys is a positive development ayon po kay Acedillo. Nangunguna naman ang running mate ni Lacson na si Senate President Vicente Tito Soto III sa vice presidential race. At nga ni po mahigpit po ang mangyayari siguro magaganap na labanan. At antabayanan po natin ang special coverage ng Marinduque News Network at ng Philippine Information Agency para naman po sa national and local elections 2022. Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga paalaala mula naman po sa tanggapan ng kagawarang pangkalusugan. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination.
Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, narito po ang ating balitang pambansa. Humirit ang pamilya ng 600 mga Pilipino na nakadetene ngayon sa Sandakan, Malaysia Immigration Holding Center sa Sabah na saklulohang mapauwi na ang gobyerno sa bansa ang naturang mga deteni. Nabatid na ilan umano sa nakadeteni ay mga bata at kababaihan na sinasabing nagkakasakit na at nagugutom. Karamihan umano sa mga ito ay mga taga-Sulu at Tawi-Tawi. Sa pahayag naman ng Philippine Embassy sa Malaysia, kaya tumatagal umano ang pagpoproseso sa mga dokumento ay dahil sa walang konsulado sa Sabah na dinagdagan pa ng mga health protocol at restrictions dulot naman ng pandaigdigang pandemya. Samantala, mula po sa balitang pambansa, dumako po tayo sa ating balita sa Mimaropa. Isang lalaki ang inaresto ng otoridad sa barangay Santa Monica, Puerto Princesa City dahil sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na may kinalaman sa pagpo-post sa social media na Facebook ng malicious at defamatory statement. Ang suspect na kinilalang si Kent Adrian Ramos na inaresto noong araw ng Miyerkules, October 6 ay inareklamo dahil sa kanyang post sa social media na may paninira naman laban sa residente na si John Pedrezuela. Sa mga dokumentong nakuha ng ng ulat o sa ulat na nakalap, ito po ay hinggil sa reklamo na sinasabing si Ramos ay nag-post sa kanyang social media account noong umaga ng May 28, 2021 na may pambabastos at panglalait kay Pedrezuela na nagdulot sa kanya ng pagkapahiya, depression at labis na sama ng loob. Ayon pa sa dokumento, ang gawain ganito umano ay paglabag sa Section 4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na may kinalaman sa malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural juridical person committed through a computer or any other similar means which may be devised in the future. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Angelo Arizala ng Branch 52 ng Regional Trial Court ng Palawan na may petsang September 10, 2021 at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng 100,000 piso para naman sa 10 counts ng cybercrime. Samantala mga kababayan, para naman po sa ating balitang pandaigdig, umakyat na nga po sa 34 ang patay sa nangyaring mass poisoning dahil sa illegal na alcohol sa Southwest Russia. Maliban sa namatay ay nasa 24 naman ang nananatiling nasa pagamutan. Umabot naman sa 10 katao ang nakakulong dahil sa produksyon at pagbebenta ng illegal na alkohol. Sa ngayon, sinimula na ng pulisya ang investigasyon kaugnay sa poisoning. 7 sa mga nadala sa ospital ang nasa masamang kalagayan kung saan 4 sa kanila ay nasa ventilators. Mga kababayan, tayo po ay sabay na sumasayang papawid sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3 at gayon din po kasama po natin ang ilan sa ating mga media partners at mga social media Facebook pages nakatutok din po dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Hilda Pineda, tuloy ang magandang serbisyo para sa bayan, para sa lalawigan. Mark Ariel Ordeliano, naku, meron pala itong pinapakuha sa Kapitolyo, naku, nakalimutan ko, baka pwede nating patakbuhin, ano. Hanggang ngayon na lamang daw yon, Mark Ariel. Oo, yun daw yung mga donasyon para naman sa Marinduque News Community. Special shoutout as well kay kabayang Mark Ariel Ordeliano nandyan naman sa Barangay Banugbog sa Santa Cruz, Marinduque.
Binabati ko po ang lahat ng ating mga kapamilya, mga kababayan na nakatutok po ngayon sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Kay kabayang Adrian Rosales na wala po ngayon dito sa ating programa dahil sa marami siyang mga aktibidades na kailangang tapusin. Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalaala. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Mga kababayan, narito po ang ating balitang pampalakasan. Humakot ng medalya ang pambato ng bansa sa 2021 Polish qualifying round ng para dance sport competition. Mayroong 7 ginto, 4 na silver at 5 bronze medals ang pambato ng bansa sa kompetisyon na ginanap sa Lumianki, Poland. Pinangunahan ni Edeline De Asis ang Philippine team na nagtagumpay sa 4 na magkakaibang kategorya sa torneo. Tiyak na ang pagsali nito sa Para Dance Sport World Championship na gaganapin naman sa Korea sa buwan ng Desyembre. Nakamit kasi ni De Asis ang gold medal sa solo women class 2, junior class 1 and 2, solo women class 2, freestyle, habang nakuha naman niya ang first place kasama si Julius June Obero sa duo freestyle class 2. 2 gintong medalya pa ang nakuha ni Obero kasama si Rhea Marquez sa Combi Latin Class 2 at Freestyle Combi Class 2. Gold medals din ang naiuwi ni Jonah Peña at Joey Maglasang sa Duo Standard Class 2. Silver medal naman ang naiuwi na Christian Apolinario at Justine Glide Baguio at 6 na bronze medals ang naiuwi ni Ann Charlene Santos. Napakagagaling sa kabila po ng kanilang kapansanan, should I say, sa kabila ng kakulangan nila ng sabi nga po ay yung hindi man kompleto ang kanilang bahagi ng kanilang mga katawan, ay patuloy po sila nagbibigay ng sabi nga po ay karangalan yan. Karangalan sa ating bansa. Kaya naman atin pong sinasaluduhan at yung mga kababayan natin na kabilang dyan, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Show your talent, show your best. Show your skills. Yan nga po. Mga kababayan, samantala, tiniyak naman po, ito'y may kaugnayan pa rin po doon sa ating nabalita na kahapon, yung pagkakahuli, paghabol ng mga otoridad dito naman sa isang aktor, at ito po ay si Jay Cuenca. Tiniyak nga po ng Philippine National Police o PNP na kanilang papanagutin ang aktor na si Jay Cuenca sa ginawa nitong pagbangga sa sasakyan ng mga pulis. Siniguro naman ni PNP Chief General Guillermo Elezar na magpapatupad sila ng pagtatama at pagdidisiplina sa kanilang mga tauhan at gayon din sa kaukulang hakbang para hindi na maulit ang ganitong insidente. Humihingi naman ng paumanhin si Elezar sa delivery rider na tinamaan ng ligaw na bala matapos paputukan ng mga pulis ang gulong ng sasakyan ni Cuenca. Sinabi ni PNP Chief, igagalang anya nila ang anumang magiging pasya ng rider kung maghain nito ng kaso laban sa mga pulis kaugnay ng insidente. Dahil dito inatasan ni PNP Chief Elezar si Eastern Police District Director Brigadier General Matthew Bakay na isailalim sa restrictive custody ang mga sangkot na pulis. Tiniyak naman ni Elezar na mananagot si Cuenca sa kanyang ginawang paglapastangan at pambabastos sa mga alagad ng batas. Si Cuenca ay kinasuhan ng reckless imprudence resulting in damage to property and disobedience to persons in authority.
Malaki nga po ang posibilidad na unti-unting luluwagan na ang mga paghihigpit sa mga bata at papayagan na silang makalabas sa holiday season o sa darating po na Kapaskuhan. Ito ang inihayag ni Dr. Ted Herbosa, Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19 sa harap ng dumaraming bilang ng mga nababakunahang adult sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Herbosa, habang tumataas ang vaccination rate sa bansa, ay makasisiguro ng proteksyon ang kabataan laban sa COVID-19. Papayagan na niya ang karamihan sa kabataan na makalabas dahil mataas na ang bilang ng mga nababakunahan bukod pa sa sisimula na rin ang pagbabakuna sa kabataan sa darating na Oktubre 15. Narito naman po ang lagay ng panahon sa probinsya at sa Mimaropa. Maulap na kalangitan ng may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, sa lalawigan ng Marinduque at Romblon. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog ang iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Mga kababayan, magbibigay lamang po tayo ng pinakahuling update ng lagay po. Nasaan na nga ni po baga itong bagyo dahil nakikita po natin sa national television, gayon din po sa Twitter. Aba, napakalaki po pala ng epektong idinudulot nito sa ilan sa ating mga kababayan, partikular po dyan sa bahagi ng Opo, alamin lamang po natin yung pinakahuling ulat ng lagay ng panahon sa taas na bahagi ng ating bansa. Nandyan po sa Baguio, nakikita natin yung recent update po dyan. Aba, sa Ilocos Sur, nagmistulang ilog po yung ilan sa mga daan doon dahil po sa laki ng baha. At may mga ilang lugar nga ni po ang nasa ilalim ngayon ng may mga tropical cyclone wind signal number na po sila So atin pong bibigyan kayo ng update at tumutok po kayo dito sa bagamat hindi po tayo affected, importante na mabigyan po natin ng mahalagang impormasyon ng ating mga kababayan sa kung ano nga po ang kasalukuyang lagay na itong nitong bagyong ito na kasalukuyang sa bagyong Maring nakasalukuyan nga pong nagbibigay ng sabi nga ni po ay mga malakas na pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon po sa pinakahuling tala ng Pag-asa as of kanina pa po ito, October 12 ngayong araw, issued po ito kaninang alas 11 ng umaga. At next na weather bulletin po kasi ng Pag-asa ay mamaya po alas 5 ng hapon. Maya-maya po sasayang papawid na po ang Pag-asa para magbigay po ng update po sa bagyong si Maring Gayunpaman, ating alamin kung nasaan na nga ni po itong bagyong ito at nang sa gayon ay maging updated palagi ang ating mga kababayan. Bagamat hindi po tayo direktang tatamaan sa lalawigan, palagi po kayong mag-ingat. Sa bahagi po, alam nyo po, sa may mga forced evacuation na po na ginagawa dyan sa may Palawan, nakikita ho natin yung update dyan. Mag-ingat po kayo mga kababayan palagi dahil nandito lamang po pala sa bahagi bagamat nasa Mimaropa pero nasa bahagi po yan ng Palawan. May nakita rin po natin yung PNP pa talagang tumutulong na rin po sa mga ginagawang forced evacuation at rescue operation sa mga kababayan po natin na naapektuhan dyan sa bahagi naman ng Ilocos Sur. At ito nga ni po yung pinakahuling update ng Pag-asa. Ayon po sa kanilang update, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa bahagi po ng dito po sa Luzon, dyan sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Island at northern portion ng Isabela. Gayon din po sa bahagi naman ng Apayao, Kalinga,
Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman po nakataas dyan sa ilang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan at northern portion ng Bataan. Gayun din po dyan sa northern portion ng Quezon, kasama na po ang General Nakar at Infanta, kabilang po ang Polillo Island. Yan mga kababayan, patuloy po kayong mag-ingat at bagamat hindi po yan direktang tatama sa ating lalawigan, ay patuloy po kayong magbitbit ng anumang pananggalang sa ulan. Bagamat dito po sa ating probinsya, lalong-lalo na po dito sa bahagi ng Buwak, hindi naman po natin naranasan ng mga pag-ulan, pero mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. Dalangin po namin yung mga kababayan po natin na naapektuhan dyan po sa may bahagi ng Ilocos, bahagi ng Baguio, ay mag-ingat po kayo, at sa may bahagi ng Palawan, ay mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. Bagamat ayon po sa Pag-asa, ang severe tropical storm Maring ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 nga ni po ng umaga, ito ay tinatayang nasa 315 kilometro kanluran ng Kalayaan o Kalayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 100 km per hour malapit sa gitna na may 125 km per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Yan po mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating special coverage ng election 2022. At the same time, kasabay po yan, talagang may mga manakanakang pagpasok naman po ng o hindi mapigilan na pagpasok ng mga ganitong kalamidad kagaya po ng bagyo. Kaya patuloy po kayong mag-ingat mga kababayan at tumutok dito po sa Marinduque News Network, Philippine Information Agency, Lucky 7 Channel 3 para po lagi kayong updated sa lagay ng panahon at sa pinakahuling update naman po mga kaganapan sa mahal at sinta nating lalawigan. Mga kababayan, dire-diretso po tayo para naman sa ating, ang araw po pala ay lulubog mamaya pong ganap na ika-alas 5:30 ng hapon. At para po sa ating pagkaing pangkaluluwa, ito po ang nasusulat mula naman po sa Mateo, Kabanata 24, mga talata 4 na po at 2. Binaliktad lamang magandang nasusulat dito. Nakalagay po dito, mga puyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Maganda po yan pagbulay-bulayin mga kababayan. We do not know kung kailan nga ni po yung sinasabi na pagbabalik muli ng Panginoon. Pero sa tuwi-tuwi na, bagamat wala ho yung specific na araw, oras at petsa, ang ibig lamang po yung sabihin sa atin mga kababayan, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa sa tuwi-tuwi na. Mga kababayan, natapos na naman ng isang araw na paghahanap ng mga eksklusibo, komprehensibo at mga informative na mga balita na nakalap ng ating mga kasama po dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency. Batiin muna natin ang ilan sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon dito naman sa ating balitan sa sentro ng Pilipinas. Nandiyan si Guy Portento, hello kabayan, hello Mark Ariel Ordeliano, hello mga kababayan ko dyan, nanay at tatay ko sa Taytay, Santa Cruz, Marinduque, pagbati mula kay Guy Portento o Portento. Ngayon din, nanunood si Mark Ariel Ordeliano, binabati ko po lahat ng mga kamag-anakan ko dyan sa Santo Tomas, Batangas, Cavite at Manila, especially sa Barbesio family. Special shout out as well, greetings happy special shout out sa atin pong very supportive na kaibigan, si Madam Ninay Festintan, na isa sa mga sponsor natin. Ayan of course ang Smart at ang PLDT. Special shoutout din kay Tita Rita C. Hi Tita Rita, sana po ay magpagaling kayo palagi. Kailangan pa po namin kayo dahil napaka-supportive niyo po sa amin. Sa lahat po ng bumubuo dyan sa Buwak Hotel, magandang hapon. Gayon din sa katipan itong si kabayang Maki Nardo.
na talagang sabi nga ni daw po ay mahal na mahal daw niyang totoo. Yan, special shoutout din at tuloy lamang po magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Yan, tingnan pa natin, pasadahan pa natin si Ana Risa Saludo Solo. Hello, magandang hapon po, watching from Barangay Tapuyan. Josie, ano ito? Olanggangi, mabuti. Hi sa mga staff. Ayan, hi sa mga taga-Buwak Hotel, especially kay Tita Mita, Mamita Rejano Reyes, and sa doktora ng Santa Cruz na napakaganda yan. Si Dr. Ina. Yan. Doktora Ina. Yan. Watching from Marinduque. Sino yan? Oh, sino pa nga niya nandyan sa Buwak Hotel? Nakalimutan natin. But anyway, napakasarap na mga pagkain dyan sa Cafe Mamita. At kung gusto niyo po ng mga pasalubong about mga local products, pasalubong nyo dyan sa Maynila, lagi po kayong dyan pumunta sa pasalubong center sa may bahagi naman po ng Buwak Hotel. Pagbati rin kay, ito, sabi dito, magpakabit na ng Lucky 7 cable. Ayan, tama po. Kung gusto niyo pong maging updated sa Marinduque, lagi po kayong, magpakabit na po kayo ng Lucky 7 Channel 3 o ng Lucky 7 cable para po mapanood ninyo ang mga programa natin dito sa Marinduque News Network. Hi kay Neil Villaruel ng Best Cafe. Sana makasama na natin dito. Sana mag-umpisa na yung usapang The Best. Gayun din, special shout out sa mga tropa peeps at mga kaibigan at very supportive na mga companion at mga sabi nga ay mga nagmamahal sa ating kaibigan naman dito sa Himpilan. Si Arnel Saporna, special shout out as well kay John Robert Solmago, kay Jericho Lumagbas, and of course kay John Lawrence Handulong. Yan. So, magandang. And of course, kay Ayla. Yan. Ayla Sol, magandang hapon. Kumusta kayo dyan sa convention center? Nagpapa-shoutout din yung yung kasama natin dito sa istasyon. Sa kanya namang anong introduction nito? Sa lahat ng pala ng bumubuo dyan sa Dayo, especially kay JC Logatok. Yan, nagpapaabot po ng maraming pasasalamat at maraming pagmamahal yung kasama natin dito sa istasyon. Kay Jepoy, sino pa? Yan, watching from Cavite, pa-shoutout naman sa family ko dyan sa Buena Vista, sa lahat ng Sanchez at Watiwat Lakdaw family yan. Sabi ni Raymark Sanchez, ilang tulog na lamang at Pasko na. Tayo po ay, ang bilis ng panahon, ano? Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok, pagsubaybay sa atin namang balitaan sa sentro ng Pilipinas sa pangalan po ng aming mga kasama dito po sa Himpilan. Ang aming pong Direktor, Direk Mark Cesar Ola. Sa bahagi sa kanyang Assistant Director, Mr. Santino Latorrena. Aking kasama sa Philippine Information Agency, si Maki Nardo. Ang amin pong Regional OIC, Acting Regional Director ng Philippine Information Agency Mimaropa, si Madam Victoria Mendoza. Sa amin namang Managing Director sa Marinduque News Network, of course, Mr. Adrian Rosales. Special shoutout kay DJ K at kay Mama Rose na nagpakain sa amin kahapon ng masarap na ano yung pinakain sa atin nga ni sinigang na mas sakto-sakto ang asim. Pork sinigang. Yan. Diyan sa may bahagi naman ng Barangay Bahi. Sa Barangay Bahi, Gasan. And of course, a special shout out dahil dire-diretso naman kami dahil kinailangan naming ayusin yung aming mga machine o computer dito sa istasyon. Special shout out sa aming engineer. Ang aming technical engineer na si Mr. Edward. Kevin. Ano apelido ni Kevin? Nazareno. At sa aming sound engineer, Mr. Rix Dueñas. And of course, sa bahagi na aming technical, Mr. Jopit Lumagbas.
Ako naman, Romeo Mataak Jr., kasama po si Mr. Adrian Rosales, ang inyong naging tagapagbalita para sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magkarinigan po tayong muli sa darating na bukas sa kaparehas na oras at estasyon. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo natin buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer.